Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Compares to you. You set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for songs of joy. As the morning wakes, we your children gives you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. magnificent, eternally wonderful,
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay mag-uumpisa na sa ating gawain, ang morning devotion. Bago ang lahat, manalangin mo po na tayo. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami lumalapit sa iyo, patuloy po kami nagpapakumbaba sa lahat, Panginoon, ng mga nagawa namin mga kasalanan at pagkukulong sa iyo. Patawad, Panginoon, at patuloy kang kumilos sa oras nito sa salita mo. Lord God, ako nagagamitin mo, gamitin mo ako ayon lamang sa nais mo bilang alulod ng pagpapala ng iyong mga salita. Lord God, patuloy akong nagtitiwala, patuloy kong hinihiling ang gabay at patnubay ng Banal Espiritu upang maihayag ko ng may kaayusan ang iyong salita. Dalahin ko, O God, bigyan mo po ako ng wisdom and knowledge, Panginoon, preservations na bubuhat sa iyo, Panginoon. Ang salita mo lamang, Panginoon, ang maihayag, maitaas sa oras na ito, at higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang maparangalan sa salita mo. Maraming salamat po at sa bawat nakikinig ng salita, patuloy magrema, O God, ang oras nito sa buhay na salamat. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na. Ang ating topic po sa umagang ito, our Christian commitments. At sabi po doon sa Luke 14:25-31, basahin po natin. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sa kanilang sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. 17. Ang sinumang hindi magpasan 27. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. 28. Kung ang isa sa inyo nagbabalak magpatayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatayayuhin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang tiyalaping may pagtatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman matatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. 31. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa niya hari ang hindi muna aupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. 32. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay nagsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Last verse 33. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Praise God. Sabi nga po dito, ano po ba ibig sabihin ng commitments o pangako?
Ito ay pagtatalaga sa sarili sa isang tungkulin o gawain. Kapag nagkarelasyon ang dalawang individual, kailangang may commitments. Ibig sabihin, dapat na maging desidido sila na maging tapat sa isa't isa at gawin ang lahat upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Tulad ng isang mag-asawa, nang ikinasal sila, nagbitaw sila ng mga pangako sa bawat isa o sinasabing vows or commitment. Na yun ang dapat nilang gagawin in time na maging mag-asawa na sila. Katulad din sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Marami tayong mga pangako sa Kanya tulad ng paglilingkod na may katapatan, susunod sa mga inuutos niya, at gawin ang mga ministeryo na iniatang sa atin. At ang unahin natin ang Diyos, higit kanino o ano paman. Ganyan ang halimbawa ng mga pangakong sinasabi natin sa Diyos. Noong nagsimula tayong maglingkod sa Panginoon, nagawa na ba natin yung mga pinangako natin sa Kanya? Ang bawat isa sa ating nakatalagang maglingkod sa Diyos, pero minsan o kadalasan, may pangako, tapos may pangako tayo na di natin nagagawa. Dahil pakiramdam natin ang hirap tuparin. Minsan po, ang kaisipan ng isang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos, kung ang pangako natin sa Diyos ay di natin matupad, nasasaktan po natin ang Panginoon. Tulad din po ng tayo ay nangangako sa isang tao. Kapag di natin natupad yung pangako natin sa Kanya, nasasaktan siya. Nasasaktan siya. Ganon din po sa Diyos. Sa panahon ngayon, mas hinahanap ng tao ang mga bagay na kung saan sila masaya. Kaya ayaw na nila sa mga pangako at ayaw na nila magtalaga sa sarili sa mga panghabang buhay na relasyon. Sadyang nakakalungkot ang panahon ngayon sapagkat nawawalan na ng interes ang mga tao sa mga lifetime relationship, maging sa pamilya at higit sa lahat sa Diyos. Ang relasyon sa Panginoon ay may kaakibat na pangako. Ang imbitasyon ng Panginoon ay parang panghabang buhay na kaugnayan. Hindi po tayo maaaring maging Kristiyano kung hindi tayo papasok sa panghabang buhay na relasyon sa Diyos. Ito ay panghabang buhay na relasyon sa Diyos bilang tagasunod ng Panginoon. Ang ating pagpapahalaga sa Diyos. Number 1, commitments to put God first. Nandun po sa Luke 14:26. Unahin natin ang ating Diyos bago ang lahat sa anumang bagay. Above any relation, unahin po natin ang Panginoon at kung hindi natin ito gagawin, hindi po tayo masasabing tunay na alagad ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na may karibal siya sa buhay natin. Ang unahin ang Panginoon. Higit kanino man o ano pa man, ay malaking bagay upang mapasya ang puso ng Diyos. Sabi ng Biblia, paglingkuran at mahalin natin siya ng buong puso, lakas, isip at kaluluwa. Number 2, a commitment to the cross. Nandun po sa Luke 14:27. May mga nagnanais na sumunod sa Diyos, ngunit ayaw nilang magpasan ng krus o ang sinasabing responsibilidad sa loob ng church. Maraming simbahan ang mahina dahil kapag may responsibilidad na sa simbahan, marami ang nagsisialisan. Mga Kristiyano, dapat tayong maging totoong alagad ng Diyos.
ang nagpapasa ng sariling krus ay nagpapakita na tunay ngang alagad ka ng Diyos. Binigyan tayo ng ministeryo na kung saan ito ang ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya tayo ay may responsibilidad na pangalagaan at pasanin ang lahat ng bagay na patungkol dito. Ang pagpasan sa isang krus o responsibilidad ay isang ministeryo na nagpapatibay sa relasyon natin sa Panginoon. A commitment to finish what we have started. Nasa Luke 14:28. Upang maging tunay tayong alagad ng Diyos, kailangan po nating italaga ang ating sarili na tapusin kung ano man ang ating sinimulan. Tayo ay may mga ministeryong hinahawakan sa church. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Huwag po tayong tumigil sa paggawa sa kingdom ng Diyos at huwag po tayong magsawa. Tapusin po natin ang anumang pinagagawa ng Panginoon sa atin hanggang sa muli niyang pagbabalik. Laging nating tandaan, mga kapatid, ang lahat ng ginawa natin sa Diyos na pagpapagal ay di mawawalan ng kabuluhan. Number 4, a commitment fully to surrender to God. Luke 14:31-33. Magiging alagad lang po tayo ng Panginoon kung isusuko natin sa Diyos ang ating buhay, dahil kung patuloy tayong sumusuway sa Diyos, hindi tayo magiging matagumpay. Bakit hindi mo na lang italaga ang iyong sarili sa Panginoon at isuko mo ang buhay sa Diyos? Ang buhay na ayaw isuko sa Panginoon ay isang sayang na buhay. Ang buhay na wala sa kamay ng Diyos, isang wasak at ligaw na buhay. Kung isusuko mo ang buhay mo sa Diyos, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan at buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos. Ikaw ay magiging alagad ng Diyos. Kung sa tingin mo sa iyong sarili na ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, magagawa mong ipangako sa Kanya na uunahin mo siya sa lahat ng oras kanino man o sa anumang bagay. Papasanin ang iyong krus o responsibilidad na kasama ng Diyos. Susunod ka sa Kanya at tatapusin anuman ang iyong nasimulan. Sa paglilingkod sa Kanya, nakasama ang Holy Spirit na magbibigay lakas, tapang, boldness na matupad anuman ang ipinangako mo sa Diyos. Tunay nga po, kung nais natin sumunod sa Panginoon, kung nais natin na maging alagad niya, sumunod tayo sa lahat ng nais ni Lord sa buhay natin. Higit sa lahat, mahalin natin siya ng lubos, sa buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan. Higit sa lahat, sundin natin upang ang buhay natin ay magkaroon ng maayos, matagumpay na buhay. At ang buhay na walang hanggan ay makakamit natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ito lang po, maraming salamat po at patuloy po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus Lord God. Sa oras nito, patuloy po ako nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo na aking inihayag. Tunay nga, Panginoon, ang isang commitments o pangako ay dapat namin tuparin, O God. Dahil, Lord God, ang ipinangakuan namin ay ang hari ng mga hari, Panginoon. Panginoon ng Panginoon. Higit sa lahat, makapangyarihan, O God. Lord, ikaw ang nagsabi sa amin na kung susunod kami sa iyo, magiging alagad mo kami. Kaya maraming salamat sa oras na ito. Tunay nga, O God, walang ibang Diyos na dapat sundin, walang ibang Diyos na dapat parangalan, kundi ikaw lamang. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papurit, pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Tayo po ay nanalangin. Ama, pinupulot sinasamba ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa kasdakilaan mo sa buhay namin. Tunay na Panginoon na wala kang katulad, wala kang kapantay. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, nagpapalaya sa anumang sitwasyon na meron kami pinagdadaanan ng mga pagsubok. Salamat din po, Panginoon, sa lingkod mo na nagbayag ng iyong mga salita. Salamat po sa mga salita mo na aming napakinggan sa umagang ito. Salamat sa buhay niya, palakasin at lagyan lagi ang puso niya ng kagalakan sa paglilingkod, lalo kang patatagin ang kanyang pananampalataya sa iyo. Panginoon, dalangin din po namin sa bawat mga anak mo na mananampalataya sa laksikid mo po ang aming mga puso. Turuan mo kami, Panginoon, at tulungan na lumago at kilalanin ka pa. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na lagi magbulay-bulan ng mga salita nang sa gayon kami makasunod lagi sa kalooban mo. Dalangin din po namin ang bawat mga workers na bigyan mo ng pusong mapagpatawad, pusong mapagpakumbaba, at pusong maunawain, pusong laging uhaw sa mga salita mo. Lagyan mo po ng init ang aming mga puso sa paglilingkod sa iyo upang Lord, lalo pang tumibay ang aming pananampalataya at lumago pa. Lord, salamat po sa umagang ito. Amin pong ibinabalik na sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Amen.